Tumayo ako at nagpalit ng t-shirt. At pagkatapos magbihis, please lang, Chelo. Dumito ka na muna sa bahay. Kahit ngayong gabi lang. Pagbalik ko, ako na mismong maghahatid sa'yo sa kondo mo. Pero hindi niya ako sinagot. At yumuko lang siya. I'm sorry. Huling sabi ko sa kanya. At lumabas na ako ng bahay. Halika, Dom. Tulungan mo akong ipasok ang mga bag ni Ma'am Chelo. O sige na, Dom. Tulungan mo yung kuya mo. Utos rin ng papa ko sa kanya. Lumabas kami ng bahay. At nilabas ko mga bag ni Ma'am Chelo. Noni, pwede pa ipasok yung ibang bag? Pakiusap ko sa isang tanod ni papa. Sige, Ken. Kinarga niya to at pumasok na si gate. Naagad naman akong sumakay ng kotse. At mabilis ko tong pinaandara. Nakita ko sa rearview mirror na lumabas si Papa. At nagsisisigaw siyang tinatawag ako. Nakuha pa niyang tumawag sa phone ko. Pero hindi ko to sinagot. Sorry pa. Sorry, ma. Sabi ko nang papalayo na ako ng bahay. Alam kong hindi nila ako masusundan. At tama lang. Para hindi ko sila mapahamak. Panay ring ang phone ko. At panay tunog din ang papasok ng mga text messages. Galing sa papa at mama ko. At biglang sumagi sa isip ko si Ronnie. At tinawagan ko to. Okay, napatawag ka. Hello, Ronnie. Ihingi lang sana ako ng pabor sa'yo. Kung pwede. Sure, pare. Ano yun? May contact ka pa ba kay CJ? Natahimik siya bigla. At sinabing, Tol, di ba nangako na tayong hindi na natin siya kukontakin? Oo, pero importante lang to, Tol. Dude, alam mo naman, di ba? Bigla siyang bumulong. Oo, alam ko. Pero importante talaga to eh. Putik naman, Ken. Ano bang gulong pinasukan mo? Mabuti nang hindi ko sabihin sa'yo para wala kang alam. Naman eh. Titignan ko sa lumang phone ko. Baka nandun pa yung contact number niya. Sige, salamat, Tol. I-text mo na lang sa akin. Sige, Ken. Tol, habol pa niya. Kung ano man ang binabalak mo, sana wag mo nalang ituloy. Salamat sa pag-alala, Ron. Sabay baba niya ng phone. Makalipas ang ilang minuto, muling tumunog ang phone ko. Nakita ko ang message ni Ronnie at ang contact number ni CJ. Salamat, Ron. Reply ko sa kanya at agad ko nang tinawagan si CJ. Hello? Sino to? CJ, si Ken to. Sabi ko na natuwa pa siya. Oh yeah. It's Kenneth. Pare, kamusta? Natutuwang sabi niya. Okay lang, pare. So, what can I do for you? Long time na. May kailangan lang ako sa'yo. Sinabi na sa akin ni Ron. So may party ka palang dadaluhan. Delikadong party. Ani ko naman sa kanya. Na malakas siyang tumawa at sinabing, Anything, Kenneth. Kailan at saan? Binigay ko sa kanya ang pangalan ng building at kung saan kami magkikita. Sure. Sure, buddy.
On my way. At binaba niya na ang phone. Okay na ang lahat. Handa na ako para sa'yo, Karen. Pumarada ako sa likuran ng isang SUV. 2 kantong malapit sa building na tinitirhan ni Karen. Saka ako lumabas. At nilapitan ko to. Na lumabas naman si CJ. At niyakap pa niya ako. Natutuwa siyang makita ako. Si CJ ang dati naming kaklase ni Ronnie nung high school pa. Galing sa isang may kayang pamilya. Pero dahil sa sobrang pilyo at kulit, ilang beses na siyang nasuspende. Pero dahil sa pera nila, hindi siya natanggal sa eskwelahan nung muntik na nitong masunog ang men's room. Nagayosi kasi ito ng mga oras na yun at tinapon niya sa basurahan na puno ng tissue ang upos ng sigarilyo. Loko-loko kung tignan ng iba to. Pero sobrang close naming tatlo nila Ronnie na palagi pang tumatambay sa lugar namin. Nasasangkot siya sa gulo. Dahilan kaya pinagbawalan na kami ni Ronnie na sumama sa kanya. Kahit saan. Pati na rin ang pagtambay niya sa lugar namin. Buddy, kamusta na? Okay lang ako, CJ. At inabot niya sa akin ng maliit na bag. Payong kapatid, bro. Gamitin mo lang to kung kinakailangan. Hindi all the time, yo. Nakita ko pang namumula ang kanyang mga mata. At halatang may tama siya. Huwag ka mag-alala, tol. Ako nang bahala. Pasisiguro ko sa kanya. Humawak siya sa balikat ko. Bro, alam mo namang mag-bro tayo, di ba? Oo naman. Always. Sagot ko sa kanya. Kaya tumalikod ka na lang at wag mo nang ituloy. Listen to me, bro. Hindi pwede. At tumingin ako sa building. Nakasalalay ang buhay ng uncle ko. Oh, parang pelikula pala yan, bro. Gusto mo ng backup? Hindi na. Kaya ko na to. Nakangiti kong sabi sa kanya. Man, don't forget your promise to me. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Sure. Dapat ako muna, bago kayo. Oh. Nag-fist bump kaming dalawa at yumakap siya sa akin. Bro, stay safe. At sumakay na siya sa sasakyan niya. Nakuha pa nito mag-peace sign bago siya umalis. At ako naman, sumakay na ako sa kotse ko. Huminga ng malalim bago ko pinaandar ang kotse. At tinahak ang daan papunta sa building sa kondo ni Karen. Pinarada ko sa isang kanto malayo sa building ni Karen ang kotse ko. At nilagay ko sa likuran ko ang armas na binigay ni CJ sa akin. Saka ako naglakad papunta sa building. Na tumitingin-tingin pa ako sa paligid. Dahil baka may kasabot siya nagbamasid sa labas. Nung makasiguro na ako, pumasok ako sa loob. Binati pa ako nung nagbabantay sa ibaba. Imbitado ho ako sa party sa taas. Ano pong pangalan? Karen ho, nasa 4th floor. Sabi ko. Teka muna sir ah. Tatawagan ko muna para ipaalam sa kanya na nandito ka na. Pero pinigilan ko to. Ayaw kong ipaalam sa kanya na nandito na ako. Wag pare,
Surprise kasi yung pagpunta ko dito. Mabuti na lang ay sakto ang suot kong polo shirt. Kaya naniwala siya. Sige po sir. Pasok lang kayo. Natuwa ako at sumakay na ako sa elevator. Paakyat sa 4th floor. Tinignan ko ang armas at inoff ko ang safety nito para ihanda sa anumang panganib na sasalubong sa akin. Pagbukas ng pinto ng elevator, dahan-dahan akong lumabas at sumilip sa hallway sa direksyon ng pinto ni Karen. Marahan ako naglakad papunta doon. Napatingin-tingin pa ako sa likuran ko dahil baka may biglang sumulpot rito at masira pa ang plano ko. Dinigit ko ng dahan-dahan ang tenga ko sa pinto at nakinig sa loob. Tahimik. Ani ko sa aking sarili. Kaya hinawakan ko ang doorknob at pansin kong hindi ito nakalak. Dahan-dahan ko itong binuksan. Napansin ko na madilim sa loob. Kaya agad akong pumasok at sinara to. Sobrang dilim. Nang bigla na lang may pumalo sa ulo ko at bumagsak ako sa sahig. Napaungol ako at napahawak sa likod ng ulo ko. Bumukas ang ilaw at nakita ko nakatayo sa tabi ko si Karen. Tumatawa to ng malakas, sabay tadyak sa mukha ko at nawalan ako ng malay. Nagising ako sa lakas ng sampal sa mukha ko at hindi ko maigalaw ang aking katawan. Nakita ko nakatayo sa harapan ko si Karen at hawak-hawak niya ang armas ko. Gising ka na ba, lover? Sabay sampal na malakas sa mukha ko na napapikit ako. Akala ko hindi na kayo darating eh. Nagbakasyon pa kayong dalawa ha? O ano ngayon, ha? At muli niya akong sinampal sa mukha at tinansyakan sa tiyan. Napapayuko na lang ako sa sakit at hinawakan niya ang buhok ko. Hinila ang ulo ko pataas. May sorpresa ako sa'yo. At tinoon niyang tingin ko sa sala. Nalaki ang mga mata ko nung makita kong walang saplot si Lisa at Diana na nakahiga sa sahig. You like? Anong ginawa mo sa kanila? Gusto nila ng ligaya. So, binigay ko sa kanila. Karen, sobra na to. Please lang itigil mo na. Habang may panahon pa. Itigil? Ha? Ikaw nagtulak sa akin para gawin to, Ken. Para sa pagpapaligaya lang? Naging ganito ka na? Hindi lang to tungkol dyan, Ken. Sigaw niya sabay sampal sa mukha ko. Na narinig kong tumili ang dalawa sa sahig. At napapansin ko na gumagalaw sila. Dayan! Lisa! Tawag ko sa kanila. Napilit naman silang bumangon at tumingin sa akin. Ken. Tawag ni Dayan sa akin. Nakitang-kita ko na nangihina na siya. At si Lisa naman, muling bumagsak sa sahig. Halatang hinang-hina na rin. Anong ginawa mo sa kanila?
May pinainom lang naman ako. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Dahil sa'yo, Ken. Bakit mo ginagawa to, Karen? Wala naman akong nakitang mali na nagawa ko sa'yo ah. At muli niya akong sinampal sa mukha. Wala? Tingin mo wala? Wala akong kasalanan sa'yo. Anong wala? Anong wala? Wala kang kasalanan? Putik ka, Ken. May kasalanan ka. Sigaw niya na sinampal muli ako sa mukha. At lumapit to kay Dayan. Kinaladkad niya to papunta sa akin. Yan si Ken, Dayan. At pinaharap ang mukha ni Dayan sa akin. Ken. Namumutla na ang mukha ni Dayan. Karena! Sigaw ko sa kanya. Nadinadyakan ako sa dibdib. Dahilan para bumagsak ako sa sahig. Hinupuan niya ang dibdib ko at pinagsasampal ako sa mukha. Ano ha? Ano? Asan yung pinagmamalaki mong bruha? Sabay tutok niya sa akin ang armas ko. Napapapikit ako sa sobrang hapdi ng pisngi ko. Tingnan mo ko! Tingnan mo ko, Ken! Nabigla ko narinig na bumukas ang pinto. At sumara to. Buti nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Aninig ka rin sa taong pumasok sa loob. Tumayo to at sinalubong yon. Wala akong marinig sa taong kausap niya. Tanging si Karen lang ang narinig ko nagsasalita. Kahit sino sa dalawa. Kahit silang dalawa pa nga eh. Wala akong pakialam. Sabi ni Karen na dinaanan lang ako. At narinig kong hinila nito si Diana. Napilit kong tinignan kung sino yung taong yon. Pero inapakan ni Karen ang noo ko. Kaya hindi ako makatingin. Naughty ka talaga, Ken. Tama na. Narinig kong sabi ni Diana. Dayan? Dayan! Tama na, please. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Umiiyak na siya. Habang naririnig kong umuga ang sofa ni Karen. Karen, please itigil mo na to. Itigil mo na to. Pagmamakaawa ko sa kanya. Tama na. Tama na. Patuloy na pagmamakaawa ni Dayan. Dayan? Narinig ko si Lisa. Lisa? Lisa! Lisa! Tawag ko sa kanya. Napilit kong inaalis ang paa ni Karen sa noo ko. At nung naalis ko to, pinilit kong tumagilid. Kaya natumba patagilid yung upuan. At tumusog ako para mapaharap sa kanila. Hinayaan lang ako ni Karen. Tinitignan niya lang ako. At natatawa pa siya sa ginagawa ko. Kung makita mo lang ang sarili mo ngayon, Ken. Kawawang tao. Pinilit kong humarap sa sala.
na biglang inupuan ni Karen ng Celia. Kaya napatigil ako. Pero nakita ko na si Lisa na pilit tumatayo. Pero natutumba to. At nakita ko rin si Diane na pilit tinutulak yung lalaking gumagalaw sa kanya. Ano? Masarap ba? Tanong ni Karen doon sa lalaki na tumango lang to. Natatakpan ng braso niya ang mukha niya kaya hindi ko siya makita. Ibang klase talaga to. Nakita kong sabi ng lalaki na parang nabosesan ko na siya. Hindi. Karen, paano? Gulat na tanong ko sa kanya na agad namang napatingin sa akin si Karen. Pinaba ng lalaki ang braso niya at lumingon siya sa akin. Solve na ako, Ken. Nanlaki ang mga mata ko nung makita ko ang mukha niya. Hindi. Imposible. Ikaw? Ibang klase talaga si Diane, Ken. At narinig naming bumangon si Lisa. Kaya tumigil siya. Lumingon to sa kanyang likod. At tumingin sa akin. Nadali ko na din yan, Ken. Muli akong humarap kay Diane. Tama na, please. Tama na. Hindi pa nga ako tapos eh. Di ba, Karen? Susulitin ko to. Aldwin! Huwag mong gawin yan, Win! Sigaw ko sa kanya nung pinatalikod niya si Diane. Kita kong hindi makagalaw to dahil sa binigay na gamot ni Karen sa kanya. Karen! Itigil mo na to! Sigaw ko sa kanya na tinadyakan lang ako sa gilid at napapikit ako sa sakit. Tumahimik ka na lang, Ken, at manood ka na lang. Lumapit siya sa kanila ni Aldwin at umupo to sa tabi ni Diane. Ano pang iniintay mo? Simulan mo na. Natumayo siya at bumalik sa kinaroroonan ko. Sige na, bigyan mo ng babaeng yan. Niya kay Aldwin. At muli itong umupo sa gilid ng silya kung saan ako nakatali. Pag ginawa mo yan, malilintikan ka sa akin. Pero tumawa lang siya ng malakas. At sinimulan niya ng paligayahin si Diane. Napapapikit na lamang ako. Pero ang mga sigaw nito, parang kampanang kumakalembang sa loob ng tenga ko. Tinulak ni Karen ang silya para mapahiga ako sa sahig. At umupo siya sa dulo. At nginitian ako. Gusto mo bang malaman kung paano ko nakuha si Aldwin? Nakangiti niyang tanong sa akin. Pero galit lang ako nakatingin sa kanya. Gusto mong malaman? Well, ganito kasi yan, Ken. Natimuko siya ng kaunti. Saka to nagkwento. Nakilala ko ang mga kaibigan mo salamat kay Lisa. Kasi tong si Lisa, hanggang receptions lang. Alam mo yung kulang na kulang ka sa information. Anong information? Tanong ko sa kanya. Yung tungkol sa mga kasamahan mo sa trabaho. Alam kong marami kayong kasamahang babae doon.
Diba? Oo, marami. Sagot naman ni Aldwin sa kanya. Nangumiti si Karen. Naisip ko, konti lang ang nadadalang information ni Lisa sa akin. Dahil buong araw siyang nasa reception kasama si... Well, siya oh. Turo niya kay Dayan. Nakita kong parang nawalan na ng malay. So ang ginawa ko, pumunta ako sa office niyo. Nagbabaka sakali na makapasok. Pero kailangan daw ng appointment bago ako makaakyat ng 3rd floor. Bumaba siya at inupuan ang tiyan ko. At one time, nakita ko kayong 4 na lumabas. Puro kayo lalaki. Inisa-isa ko sila kung sino sa kanilang pwede kong maging spy sa loob. Kasi naman, Ken, simula nung may nangyari sa atin, gusto ko akin ka lang eh. Nababaliw ako sa tuwing iniisip ko na may ibang kausap ka. Kaya yun, naisipan kong lumapit sa mga kaibigan mo. Nagbabaka sakali ako makatulong sila sa pagbantay sa'yo. Hindi ako sumasagot sa kanya. At patuloy lang akong nakikinig. Sinubukan ko yung jet. Pero matatakotin? Hindi pwede sa akin yun eh. Duwag talaga yung si Jet. Takot nga sa girlfriend eh. Biglang singit ni Aldwin. Nakita kong tumigil na siya kay Dayan. At sinubukan ko naman si Jepoy. Hinala ko pa yun ng one night stand. Pero bakla ata? Umayaw kasi. Natatawang sabi ni Karen. Hindi mo matitinag si Jepoy. Masyadong loyal yun kay Ken. Sagot naman ni Aldwin. Batchmate kasi sila nung college. Dagdag pa nito. Si Jepoy? Oo. Instead na pumayag, binantaan pa ako na wag daw kitang saktan, kundi siya daw makakalaban ko. Ani ni Karen at sinanyasan si Aldwin. At tumango lang to. Saka pumasok sa banyo. Maya-may lumabas siyang may hinihilap alabas. At nanlaki ang aking mga mata nang makita ko to. Duguan ang mukha ni Jepoy. Jepoy! Jepoy! Pero hindi to sumasagot. Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi pwedeng hayaan lang, Ken. Alam niyo may plano si Karen eh. Mahirap na. Baka magkaroon ng hadlang sa plano niya. At binagsak niyang paa ni Jepoy sa sahig. But don't worry, lover. Pay pa yan. Hindi ba, Aldwin? Oo. Binugbog ko yan. Yabang din kasi. Matagal ko nang gustong gawin sa kanya yan. At yumukotot sinuntok pa sa mukha si Jepoy. Tama na yan! Ngunit tumingin siya sa akin. Tatadyakan pa niya sana to. Ngunit pinigilan siya ni Karen. Aldwin! Bigla siyang huminto. Relax ka lang. Masyado kang galit eh. Ani ni Karen sa kanya. O ikaw, bumalik ka na lang doon. Hindi pa ako tapos magkwento sa kanya. O sige. Itayo mo na muna si Ken. Utos ni Karen sa kanya. Nainawakan niya ako sa balikat.
at tinayo ang upuan para mapaupo ako ng maayos. There you go. Kita kong bumalik si Aldwin sa sala. Habang si Lisa naman, hindi na niya sa sofa. Natinulak lang niya si Dayan ng ganun-ganun lang. Kaya napabagsak to sa sahig. Ginaya niya rin ang ginawa niya kay Dayan, kay Lisa. Okay lang ba tong pinsan mo? Sure, sabi ko mag-enjoy ka lang eh. Natuwang-tuwa naman ang pagmumukha ni Aldwin sa sagot nito. Maya-may lumapit sa akin si Karen. Nung si Aldwin nang nilapitan ko at inalok sa offer ko, wala man lang isang minuto'y pumayag na agad siya. Pero sa isang kondisyon, Ken. Sumandal siya sa akin at nilapit ang mukha niya sa tenga ko. Siya ang totodas kay Chelulu mo. Sabay dila niya sa tenga ko. Nagulat ako sa aking narinig. Umayos ng upo si Karen at nginitian niya ako. Kaya tinignan ko siya ng masama. Huwag nung gagalawin si Chelo. At lumapit naman sa amin si Aldwin. Bakit? Anong magagawa mo? Ikaw? At ikaw? Binigyan ko sila ng tig-isang tingin. Ako ang tatapos sa inyo. Galit na sabi ko sa kanila. Natinawanan lang nila ako. Anong pinagsasabi mo? Anong magagawa mo, Ken? Nakatali ka nga ngayon eh. Nakinalabit pa ni Aldwin si Karen kaya tumayo siya. At binunot ang armas sa likuran niya. Saka to tinutok sa akin. Paano mo kami matatapos? Sa isang kalabit nga lang nito, ikaw ang mauuna sa impyerno. Pananakot ni Karen sa akin. Nanatawa na lang si Aldwin sa likuran niya. Lumapit si Aldwin sa likuran niya at niyakap siya nito. Ang bango mo talaga. At nakita kong hinimas ni Karen ang braso ni Aldwin na nakayakap sa kanya. Ayoko na sa kanila. Wala na akong gana eh. Sabi ni Aldwin sa kanya na parang bata tong nakayakap kay Karen. Ganun ba? Oo. Gusto ko ikaw naman. Bumitaw sa pagkakayakap si Aldwin sa kanya at kinuha ang isang silya sa silid. Saka nilagay ito sa harapan ko. Umupo si Aldwin dito. Sabay hila niya kay Karen na napaupo tong nakaharap sa akin. Lumingon si Karen sa kanya at naghalikan na silang dalawa. Dito na nagsimula magpaligay ang dalawa sa harapan ko. Dahil lang sa babae, Edwin. Pinagpalit mo ng pagkakaibigan natin. Sambit ko sa kanya. Ngunit ngumiti lang to. Habang mainit na ang mga tagpuan ng dalawa. Pero lingid sa kaalaman nila, hinaabot ko yung tali sa likuran ko. At pinilit ko tong tanggalin. Yes. Nasabi ko sa aking sarili nang maramdaman kong lumuwag na yung lubid na nakatali sa wrist ko. Dayan, Lisa. Tawag ko sa dalawa. Narinig ko pang may hina nilang boses. Okay lang ba kayo?
Tanong ko sa kanila habang pilit silang bumabangon. At nakita ko na upo na sa sofa si Diane. Diane! At lumingon naman to sa akin. Ken. Mahinang tawag niya. Wala ka nang magagawa, Ken. Ana ni Karen, habang mainit pa rin ang dalawa. Nakahinga ako nang mapansin kong lumuwag ng tali sa mga kamay ko. Tumingin ako sa dalawa, habang dahan-dahan kong ginagalaw ang silyang inuupuan ko. Pagkakataon ko na to. Ani ko sa aking sarili.